po ng balitang yan ay makakapanayam natin si Marine Colonel Edgar Revalo, tagapagsalita po ang hepe ng Public Affairs Office ng AFP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Jiggy, at sa ating mga televiewers, magandang hapon. Apo, sa ngayon po, kumusta na ang sitwasyon una-una sa Pigkawayan at tuloy pa ho ba yung paghabol doon sa mga miyembro ng BIFF? Yes, Jiggy, nagpapatuloy ang pursuit operations na ating ginagawa laban sa mga kagawad na ito ng BIFF. Ang informasyon na nakuha natin, pinakahuli buhat kay Major General Arnel de la Vega, siya ang commander ng 6th Infantry Division, na nakakasakop sa lugar na ito ay nagsibali ka na yung mga evacuees na nagsipag-alisan matapos nga nalusubin ng mga BIFF ang barangay Simsiman sa Pigkawayan. So dahil dito nagkaroon ng bakbakan at ang ginawa ng mga BIFF ay nag-withdraw sila dun sa isang eskwelahan kahapon kung saan yun ang temporary nilang ginawang defensive position, dala ang kabuang 31 ng mga human shield, ginamit nilang human shield. Subalit nung dumating na yung gabi, nung malaman nila na inabot na sila ng ganung oras at alam nila ang kapabilidad ng ating mga sundalo, lalong-lalo sa ganitong oras ng labanan, pinili nila na magpaputok ng mga pang-diversionary na explosion upang makatakas sila sa likod. At the same time, inabandon nila yung mga sibilyan na kanilang ginawang human shield. So madalit sabi, they were forced to leave the area at natutuwa tayo na bukod sa mga namatay sa kanilang hanay at so far sa isa Kafgu, wala namang iba pang namatay ayon kay Gian de la Vega sa pangyayaring ito. Ang masaklap lang dito ay ayon sa report ay ninakawan pa ng mga kagawad ng BIFF yung mga kabahayan na nilisan yung mga evacuees na ito at nung sila ay magsitakas na at ibalik muli ito sa kanilang posesyon ng mga nagsialis, kasama na po natin ang mga miyembro ng local government na nag-turnover upang ipakita na yung tumulong sa AFP na MILF na naging blocking force during the operation ay hindi sila nagnakaw dun sa mga bahay na yon. So sa ngayon, balik na uli sa normal ang sitwasyon sa Pigkawayan, particular sa barangay Simsiman, at ang ginagawa na lang natin ay pursuit operation sa mga natitirang grupo pa ng BIFF na umatake sa lugar na ito. Opo, ano po yung mga reports na nakabot sa inyo? Kasi may mga reports na nakalap kami na may simbahan na sinira ulit, tapos mayroon po yung mga classroom talaga ay sinira po nitong mga miyembro ng BIFF. Sa inyo po, ano po ang... Well, yung sa simbahan, I have not confirmed that, but yung sa eskwelahan, definitely ginawa nila ito. Kasi ginawa nga nila itong temporary holding area upang ma-repulse nila ang mga lumulusob na sundalo at upang ma-delay pa nga nila gumamit sila ng human shield. But ang ginagawa natin ngayon sa pursuit operation nito ay kailangang mahuli natin itong mga ito at mapanagot natin sa batas. Yung po bang ginawa nila ay may kinalaman sa Marawi? Kasi nga po parang ang impression ng lahat ay diversionary para mahati din ang atensyon ng pamahalaan. Well, malinaw po sa Armed Forces of the Philippines na kanilang ginawa ay isang bagay lamang ng pagpapakita, kumbaga, na sila ay nag-i-exist pa rin bilang isang grupo. Ang sabi namin dyan, kumbaga, kulang sa pansin. Nagpapansin sila for them to manifest na sila is still a force to reckon with, but in truth and in fact, this is not related to the ongoing operations in Marawi. Apo. Yung sa Marawi naman po, kumusta ang sitwasyon ngayon? Yung mga foreign fighters po ba ay talagang sila pa rin yung nagko-command dito sa mga Mauti Group, yung mga local members? May mga informasyon tayo, buhat mismo sa mga tropa natin na nakasagupan nila na mayroon silang nakikita mga foreign-looking na mga kalaban nandun sa lugar na yun. Hindi natin exactly ma-identify kung anong nationality, but what we are sure about is that merong fighters na kasama sila doon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ating ginagawang clearing operations at kagaya ng ating ipinaliliwanag when we talk about clearing operations, hindi lamang ito basta pagpapa-flash out o pagtataboy ng mga kalaban. Necessarily, kailangan i-clear din natin yung mga unexploded ordnance, ibig sabihin mga bomba na hindi sumabog, yung mga improvised explosive devices nila, ganun din yung mga booby traps and mines na nilatag nila upang sa ganun, kung sino man ang lalapit doon, madidisgrasya. Kaya kailangan ang ating mga EOD experts, sila ang gagawa muna ng paraan upang malinis ang lahat ng ito, and this will take about few days more. Subalit ito ay kailangan upang masiguro natin na wala nang mawawalang buhay kung may lalapit dito, lalong-lalo na yung ating mga residente na gusto nang magsibalikan, at ganun din yung mga rescue and relief workers na gustong tumulong upang makapagligtas. Kung hindi pa po natin na-clear ang lugar na ito, delikado pa pong pumasok.
Kumpara po nung Zamboanga Siege, no, ang laki nung pinagkaiba nung labanan ngayon kasi nga yung IED, yung dunong nila sa paggawa ng mga bomba. So ito ba'y mahirap sa parte din ng military? Well, tama kayo. May laki ang pagkakaiba in the sense na meron silang ginamit na ganito. And besides, ang pwede nating sabihin, ang pagkakaiba ng terrain, ano? Sa Marawi, built-up area, ang mga structure dito reinforced, hindi basta-basta. And then the use of snipers, napakalaking add-on yun sa kanila. But of course, we can handle that. Kaya naman nating harapin yan. Yung mga IED nila, kaya rin naman nating i-counter. Pero what makes this more complicated than any other battles that we have experienced ay yung katotohanan na meron silang mga human shield na ginamit dito na in their midst. Nandun sa kanila na hindi natin basta pwedeng lulusubin ng ganun-ganun lang nang hindi malalagay sa alanganin ng kanilang buhay. Magkaganon pa man, firm pa rin ang ating kagustuhan na matapos natin ang suliraning ito sa lalong madaling panahon at humihingi pa rin tayo ng pangunawa sa ating mga kababayan. If we have to go a few more days, mas mabuti na ito na nakasisiguro tayo na ligtas na talaga ang lugar bago balikan upang sa ganun wala nang additional na mamamatay dahil sa mga improvised explosive devices, landmines, and booby traps na kanilang inilagay pa. Doon po sa kaso po ng mga hostage na hawak nila, may nasisili po ba yung mga tropa na sa frontline kung kumusta yung kondisyon o mga impormasyon na nakakabot sa inyo? Meron tayong impormasyon na meron pa rin, marami pa rin. Sa katunayan, may mga loudspeaker operations tayo na ginagawa kung saan nagpapatunog tayo ng mga mensahe in different dialects sa Marawi upang marinig ng mga tao na sa direksyon kung saan nila naririnig ang mga tugtog na ito, ay doon sila pwedeng lumikas sapagkat safe na or clear nang lumabas sa lugar na yon. And so far, this has been effective. Kaya nga umaabot na tayo sa 1,658 na ang ating nailigtas sa kabuuan. So magpapatuloy tayo sa ating ginagawang ito and alam natin we will be emerging victorious sa dakong huli. Kailangan lang po natin ang iba yung pagtutulungan, pag-uunawaan sa ating mga kababayan upang matapos na po natin ang problemang ito. At sa pamamagitan ng iyong programa, Jiggy, gusto kong ibalita na meron po tayong binuksan na special account ang AFP para po dun sa mga kababayan natin, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging ibang nationality sa ibang bansa na gustong magpahatid ng tulong na cash. So dalawa po ang ating inopen na account and gusto ko pong ibalita sa inyo na ang account po na para sa mga namatay sa Marawi, ang deposit na po ngayon sa loob ng mga 4 o 5 araw lamang ito, Jiggy, 1,748,579 pesos and 98 centavos. Buhat po ito sa iba't ibang mga mamamayan natin. Ang atin pong contact person dito, si Lieutenant Commander Rose Abud, ang siyang tumatanggap ng tawag at mga pledges. And so far, Jiggy, maniniwala ka hanggang mga kababayan nating Pilipino nasa Middle East, na mga pinaghirapan nilang pera, gusto nilang itulong sa ating mga sundalo at internally displaced persons o bakwet. And then may mga other nationality like mga Singaporeans na nagpatawag na ng tulong and in fact actually deposited. Para sa mga internally displaced person naman, umaabot na sa 338,520 ang nai-deposit as at 2 p.m. ngayong araw na ito. Opo. So yun po ang gusto nating ipagpasalamat na mabuti sa ating mga kababayan at sa iba pang mga nationality sa ibang bansa. We would like to thank them for their passion, compassion para sa ating mga nakikipaglaban at na itataboy ng labanang ito. Sana po na huwag kayong manghinawa, tumulong po tayo sa abot ng ating makakaya upang ang ating mga sundalo, ang kanilang mga naulila, ganun din po yung mga internally displaced person natin, somehow makaramdam na meron pong nagmamahal sa kanila at meron pong kumakalinga. Opo, may mga accounts so ito na maaari silang mag-deposit. Yes, I can give it to you sa land bank para ma-flash po ninyo sa inyong screen. And then meron na rin po tayong tinatawag na SWIFT code para mga nasa abroad ay pwede po nila itong magamit kung sila gusto nilang mag-deposit. Apo, doon balikan ko lang yung CAFGO po na namatay, yes, pinatay nung mismong kaibigan niya sa Pigkawayan. May makukuha po bang tulong mula sa AFP? Well, considered siya na military personnel. So, I'm aware na meron siyang makukuha. I just am not aware kung magkano yun. But definitely, being a member of the Armed Forces of the Philippines, meron siyang benepisyo makukuha. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at update. At kukunin po namin yung detalye sa Land Bank account po niya. Maraming salamat po. Salamat, si Marine Colonel Edgar Arevalo, ang hepe po ng Public Affairs Office ng AFP.